Taas presyo sa LPG ang sasalubong sa unang araw ng Nobyembre. Ayon sa Petron, 45 sentimo kada kilo ang taas presyo sa kanilang LPG. Katumbas po yan ang halos 5 pisong dagdag sa karaniwang LPG tank na may timbang na 11 kilo. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya kung magtataas din sila ng presyo. Mga kapuso, walang ulan pero baha pa rin ang problema sa ilang sementeryo sa Macabebe, Pampanga. At sa malalaking sementeryo naman sa Metro Manila, marami na ring dumadalaw ngayong bisperas ng All Saints Day. Saksi, si Emil Sumangi. Ang mga dumadalaw sa mga yumaong mahal sa buhay sa San Rafael Cemetery sa Macabebe, Pampanga, no choice kundi lumusong sa baha. Linusong ko yung siyempre magulang namin, minsan lang sa isang taon naman eh. Kahit naman walang ulan, hindi umuho pa ang baha sa Santa Cruz Public Cemetery. Ang ibang nicho roon nakabukas na. Ang kadikit nitong La Familia Memorial Park nakatago ang mga nicho sa ilalim ng mga water hyacinth na tumubo na sa tagal nitong nalubog sa baha. Ang ginagawa raw sa mga nakalibing doon. Kinukuha po nila yung mga bote nila, tinatransfer po nila sa ibang cemetery. Sa Manila North Cemetery, bagamat may mga nagsidalaw na ngayong bisperas ng All Saints Day, mas konti raw ang bilang na ito kumpara noong nakaraang taon. Long weekend na meron tayo ngayon, is nabiyak-biyak po yung mga tao na lumadagsa, hindi na sila nagsabay-sabay. Meron iba na una, tapos sa nakaraang na eleksyon, may mga umuwi din sa mga probinsya, kaya may mga nabawas po na mga tao. Pero ayon sa MPD, inaasahang aabot ang dami ng tao sa kalahating milyon o 1 milyong bukas. Ang 200 pulis na nakabantay rito ngayon, daragdagan pa ng mahigit 200 mula sa AFP, PCG at BFP bukas. Nakahanda na rin ang electric vehicles na libreng magsasakay lalo sa mga senior citizen. Muling paalala ng mga otoridad, huwag nang magdala ng bawal dahil kukumpiskain din ang mga ito sa entrance pa lang. Awareness lang na regarding po sa mga bawal po natin, yung mga pabango, mga flammable materials, e-cigarettes, vape, mga yun po yung mga usual na confiscate natin sa triage natin dito sa may harapan. Sa Manila South Cemetery, buhay na buhay ang mga hanap buhay ng ilang nakatira roon. Hindi naman nagpe-pressure na malaki kung magkano bigay sa akin, okay lang po, tanggap ko po. May ilang pamilya na rin ang dumalaw sa puntod ng kamag-anak pero di tulad noong nakarang taon, pwede na ulit ang mga bata ngayon. Nilalagyan sila ng tag para sakaling mawalay, makokontak ang kasama. May ilang kalsada sa palibot ng sementeryo na sarado at bawal din magpasok ng sasakyan pero may libreng shuttle service. Buhay rin ang mga negosyo ng mga nagtitinda ng kandila, bulaklak, lapida at pagkain sa Calamba Catholic Cemetery sa Cebu City. Naghabol naman ang paglilinis ng nicho sa Molo Public Cemetery sa Iloilo City, maging sa Leganis Public Cemetery sa Iloilo. Marami na rin naglilinis ng nicho at dumadalaw sa Wireless Cemetery sa Davao City. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil lang inyo. Saksi. Buhay na buhay ang turismo sa ilang beach sa bansa gaya sa Puerto Galera at Boracay. Patok din ang ilang Halloween pasyalan sa Baguio kung saan pwede ring magmuni-muni ang mga may hugot. Mula sa Baguio City, saksi live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine. Igan, patuloy pa rin ang paglamig ng klima dito sa lungsod ng Baguio. Sa katunayan, kaninang umaga inaitala ang 15.6 degrees Celsius sa temperatura, pinakamalamig ngayong amihan season. Tiyak mag-e-enjoy ang mga bata at kids at heart sa iba't ibang Halloween gimmick sa City of Pines. Gaya na lang sa clubhouse ng Camp John Hay. Sa labas pa lang, may mga nakakatakot ng Halloween display. Sa loob, makikita ang mga nakabiti na kabaong at makakapal na sapot ng itim na gagamba. Nagmistulan namang sementeryo ang lugar na ito na napalibutan ng mga puting krus. Dinarayo rin ang matagal ng atraksyon na Cemetery of Negativism. Paborito ito ng mga gustong humugot at mag-move on dahil ang nililibing dito ang pagiging negatibo. Kabilang sa mga namasyal sa Baguio ang pamilya Bautista mula sa Bulacan at pamilya Callejo mula sa La Union. Maganda din yung nature sa malamig. Bawas ang stress. Gusto lang po namin parang makapagbakasyon po habang mahaba pa po yung bakasyon.
Marami rin ang dumayo sa Boracay. Naka-leave na ang ilan para masulit ang bakasyon, gaya na lang ni Angel mula Cebu. It's to take advantage of the long weekend kasi like it's so tiring, like working all the time as a weekday. So now na undas, so that's right, undas. Like I think it's just good also for our mental health. Si Ivy naman, mula sa kalapit na probinsya ng Antique, tradisyon na sa Boracay ang biyahe tuwing undas, kasama ang pamilya at mga kaibigan. Maraming places to eat and maraming magagandang pwedeng gawin talaga. Pinaghahandaan na ng mga establishmento ang masayang Halloween party ngayong gabi. Patok din sa mga beachgoer ang White Sand Beaches sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Maraming bakasyonista nag-extend na ng long weekend bago pa man ang pagbisita sa sementeryo bukas. Bukod sa swimming, iba't ibang water activities ang pwedeng ma-enjoy, gaya na lang ng snorkeling, jet ski at banana boat ride. At kung gutom na sa pamamasyal, hindi problema yan dahil kabi-kabilaan ang makakainan. Nakaantabay sa isla ang tourist marshal at tourist police, maging ang mga health worker, sakaling mga ilangan ng assistance ng mga turista. Igan, kasabay ng pagdagsa ng mga turista, ang panawagan ng lokal na pamahalaan sa mga turista na maging disiplinado, panatilihin ang kalinisan dito sa lugar. Live mula rito sa Baguio City, ako si Jasmine Gabriel Galban, ang inyong saksi. Sa ibang balita, kinontra ng AFP ang pahayag ng China na napigilan daw nila ang paglalayag ng barko ng Philippine Navy sa Bajo de Masinloc. Saksi, si Chino Gaston. Habang nagpapatrolya daw sa bahagi ng Bajo de Masinloc ang BRP Conrado Yap ng Philippine Navy, binuntutan daw ito ng isang Chinese Navy warship at barko ng Chinese Coast Guard ayon sa Armed Forces of the Philippines. Agad daw ni radio challenge ng Philippine Navy vessel ang Chinese warship na may bow number 571 na tumawid pa raw sa harapan ng barko ng Pilipinas. Pero pinabulaan na nila ang sinabi ng Chinese military na ni-restrict o napigilan nila ang paglalayag ng BRP Conrado Yap na illegal daw pumasok sa lugar dahil walang paalam sa China. How can they restrict us in our own area, in our own maritime zone? So, it's not true. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año, may karapatan ng Pilipinas na magpatrolya sa buong West Philippine Sea na sakop ang Bajo de Masinloc dahil nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Hindi raw magpapatinag ang AFP at PCG sa mga agresibo at iligal na gawain ng China. Pinalalaki lang daw ng China ang pangyayari at pinatataas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Babala naman ng isang security analyst, maaring sadya talaga ang pagsali ng gray ships ng China sa law enforcement operations. Talagang napipiko na sila sa atin kasi talagang ang polisiya ng gobyerno to talagang kumbaga defiance na hindi natin tinatanggap yung napaka-expansive claim nila sa South China Sea. China-challenge rin nila ang Estados Unidos. Naniniwala ang AFP na hindi naman Pilipinas ang tunay na target ng China sa kanilang mga pahayag, kundi ang sarili nilang mamamayan para ipakita na kaya nilang magsagawa ng law enforcement action sa loob ng inaangkin nilang teritoryo. Ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, malinaw daw ang posisyon na dapat sundin ng UNCLOS 1982 pagdating sa usapin sa South China Sea, ayon kay Indonesian Foreign Minister Retino Marsudi. Tuloy daw ang pakikipag-usap ng ASEAN sa China para masapinal ang Code of Conduct. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Inayos ang ruta ng mga sakyan sa Manila Memorial Park kung saan pwedeng pumasok ang mga sakyan, di gaya sa ibang sementeryo sa Metro Manila. Sa SLEX naman, extended ang dry run sa contactless program para sa pagbabayad ng toll. Saksi si Ian Cruz. Malimit daw naliligaw si Mitch at mga kaanak sa paghahanap sa puntod ng namayapang ina na si Mama Norma. Pero hindi ang asong si Petunia na agad nahanap ang puntod. Kaya napayak na lang si Mitch nang alalahanin na mula nang magkasakit at mamatay ang ina, ayaw na raw umalis sa tabi ng kanyang ina si Petunia. Baby pa kasi yun lagi lang lumalapit kay Ma. Nalagaan din ni Mami. Kaya dito siya lang. May sakit si Mama, lagi na lang siya na. Nasa paanan.
Di tulad sa ibang sementeryo, malayang nakakapasok ang lahat ng sasakyan pero inayos ang ruta para hindi magkabuhol-buhol sa loob ng 94 hectares na Manila Memorial Park na may mahigit 1.1 milyon ang nakalibing. All throughout tayo, sir, one way na po. So intersections po, close tayo. U-turn po tayo dun sa mga farther areas po. Ang puntod ni dating Senador Ninoy Aquino at mga dating Pangulong Cory at Noynoy Aquino, pirmi ring may bumibisita. Marami ring sumasaglit sa puntod ng namayapang aktor na si Rico Yan. Samantala, maghapon namang naging maayos ang daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway sa monitoring ng SLEX Manila Tollway Systems Inc. Mula Alabang hanggang Santo Tomas, Batangas, maluwag ang daloy ng trapiko. Wala ring naitalang pagbigat ng daloy ng sasakyan sa Skyway at Star Toll sa Batangas. Ang dry run naman ng mga contactless program para sa tollway ay extended ng 2 buwan mula November 1 hanggang December 31. Kaya dapat daw mag-avail na ng RFID ang mga toll users para sa mas maginhawang pagdaan sa expressway. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Biyaheng Amerika na si Miss Universe Philippines Michelle D. Sa Los Angeles muna tutuloy ang Pinay Beauty Queen para ituloy ang kanyang training at magpahinga bago pumunta sa El Salvador kung saan gaganapin ang pageant. Bukod sa 72 outfits para sa 72nd edition ng Miss Universe, baon ni Michelle ang kanyang advocacy para sa autism awareness. Ang fashion designer na si Mark Garner ang gumawa ng kanyang evening gown, habang si Michael Barasi naman ang gumawa ng kanyang national costume. At syempre, present sa audience ang mommy ni Michelle at former beauty queen na si Melanie Marquez na itinuturing na lucky charm ni Michelle. Maasa daw si Michelle na pagbalik niya ng bansa ay dala na niya ang panlimang Miss Universe crown ng Pilipinas. Mga kapuso, kamustahin po natin ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong bisperas ng undas. Mula sa Parañaque, saksi live si Nico Wahe. Nico? Pia, wala na ganong pasahero rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Pero may mga kababayan pa rin tayong humabol sa mga biyahe para sa paggunita ng undas at syempre para makapagbakasyon na rin. Rosalie, LIT. Kung may isang tamang desisyon daw si Rosalie sa buhay, yan ay ngayon lang siya bumiyahe para umuwi ng Tagkawayan, Quezon at gunitain ang undas doon. Hindi po ako sumabay sa volume kaming dalawa sa pasahero kasi napakahirap sumakay. Hindi raw kasi tulad ng mga nakaraang taon niyang biyahe na siksikan. Less hassle ang biyahe niya ngayon. Last trip na 9:30 PM ang biyahe niya. Napaganda rin ang pagbabakasakali ni Mark Jan at kanyang pamilya na pauwi naman ng Bakakay, Albay. Ngayong araw lang daw kasi nila naisipan na umuwi ng probinsya. Pero kahit walk-in, nakakuha rin sila ng biyahe. Bigla kasi yung mga tito at tita ko nanalo po doon na barangay. Kasi celebrate po. Tapos bibisita po sa lola at lolo namin. Ang churchmates namang ito na papunta ng Baguio para sa isang conference na niguro ng biyahe. Nag-book na kami yesterday. Tapos wala naman traffic ngayon so far. And hintayin na lang namin yung arrival, yung departure namin. Less hassle na sa amin, sa aming mga biyahero. Hindi naman pinalad makabiyahe agad ang pamilya ni Joey papuntang Baguio. Fully book yung dapat mga 10:30 tsaka yung alas 2 fully book na. So ngayon alas 3 na yung namin ang makakasakay. Sa mga bus terminal naman sa EDSA, maluwag at halos wala ng pasahero. Pero sa mga gustong bukas pa bumiyahe, regular pa rin naman daw ang biyahe gaya rito sa Ceres Bus Terminal. Oras-oras ang biyahe bukas pa Batangas Port. Alas 5 ng umaga ang first trip at alas 10 naman ng gabi ang last trip. Pia, tulad ng mga bus terminal sa Cubao, tuloy-tuloy rin yung mga biyahe ng bus dito sa PITX kahit na holiday bukas. May iba nga na fully book pa rin ng biyahe, lalo na yung mga biyaheng pa-Bicol. Live mula rito sa PITX, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News, ang inyong saksi. Nagulangtang ang mga customer sa isang restaurant sa Amerika dahil sa pagpasok ng isang usa. Bigla na lang pumasok sa bintana ang usa, tumakbo sa pagitan ng mga lamesa
at pumasok sa kusina. Ayon sa pamunuan ng restaurant, lumabas din ang usa sa back door ng gusali. Wala naman nasaktan at sa halip ay natuwa pa nga ang ilang customer. Nagpasiklab sa kanilang mga Halloween costume ang ilang celebrity. Binida nila yan sa Shake, Rattle and Ball Halloween Party sa National Museum of Anthropology. Philippine folklore ang tema ng party, kaya may mga nakakostume na diwata, may white lady, duwende, manananggal at iba pa. Ang host ng party na si Tim Yap nag-alalilya kung tapay bilang tribute sa namayapang Queen of Horror. At spotted din sa event ang Kapuso stars gaya ni Rian Ramos, Max Collins, Shuvi Etrata at Sky Chua. Lain din ang Ball na ipromote ang exhibit sa museum kung saan tampok ang artwork ng ilang Filipino artist. Bukas yan sa publiko simula ngayong araw. Patok sa mga turista ang isang ancestral manor sa Pampanga na ginawang Halloween Park. Sa ilang bahagi naman ng bansa, may mga paandar sa Halloween costume. Saksi, si Mark Salazar. Disney princesses, Devil, Spider-Man, pati tiyanak, present sa isang Halloween contest sa Tondo, Maynila. Katakot ang iba pang costume. Pero ang pinakakakaibang entry, ang batang nasa kabaong. In character pa siya na kunwari namatay at muling nabuhay. Ibang happiness kasi pag yung mga kids masaya din. So parang nahahappy na rin ako na masaya sila. Sa kabilang kanto naman ng Barangay 53, mga santo ang ipinarada. Sa dulo ng prosesyon, ang mga nagro-rosaryong mga residente. Mala zombie invasion naman ang katatakutan sa isang eskwelahan sa Sariaya, Quezon. Ang mga estudyante kasi naka-costume habang nag-e-exam. Pati si teacher by Gina G. rin sa gimmick. So talagang sabi nila kung hindi sila magre-review, hindi talaga nila paghahandaan yung exam, baka maging katulad sila sa zombie na talagang brain dead. Sa bayan naman ng San Andres, Halloween parade ang paandar featuring ang mga nakakata-cute na characters. May mga animoy haunted office pa sa munisipyo. Ayon kay San Andres Mayor Ralph Lim, paraan nila ito para mapalapit ang tao sa munisipyo. Ang isang ancestral manor naman sa Santa Rita, Pampanga na mahigit 100 taon na ang tanda, pinipilahan ngayon bilang isang Halloween park. Iba't ibang panakot ang naroon gaya ng mga nakasabit na bangkay, lapida at putol na katawan. Meron ding horror maze. At kapag napagod, pwedeng dumiretso sa kanilang cafe na Halloween-themed din ang mga pagkain at inumin. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar ang inyong saksi. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. 55 araw na lang. Pasko na! Totoo. At ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! 55. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.